Nandito po kami para magbigay ng informasyon sa atin sa mga hindi pa nakakarinig about sa PhilHealth. Una-una po, sino po ba ang PhilHealth member? Taas ang kamay. Baba na po. Sino po ang hindi pa PhilHealth member? Ilan na lang, ha? Kasi po, sa bagong batas ng PhilHealth, lahat, Pilipino po ba kayo? Lahat ng Pilipino ay automatic member ng PhilHealth. Ang kailangan lang natin magpa-rehistro. Pwede ko kami talagang ba? Ano talaga pa kayo ng PhilHealth? Ha? Empleyado na po kayo? Ilan taon na po kayo? Hindi pa kayo nag-rehistro sa PhilHealth. Okay. Kasi alam ni ma'am, baka member na siya ng PhilHealth. Kasi po, sa bagong administrasyon, ginawa natin, lahat ng Pilipino ay miyembro na ng PhilHealth. Ano ang kagandahan sa bagong batas? Actually, hiniwalay ng PhilHealth yung pagbabayad at pag-avail ng benepisyo. Sino ang pwedeng mag-avail ng benepisyo sa PhilHealth? Lahat po tayo, lahat tayo ay pwede na mag-avail ng benepisyo sa PhilHealth. Kahit hindi po nagbayad, basta mayroong PhilHealth number na hospital kayo, makaka-avail po ng benepisyo. Pero, sisingilin po namin kayo sa bayan later. Sino ang mga nagbabayad sa PhilHealth? Lahat nagbabayad sa PhilHealth. Pero, ang sinisingil natin, yung employee at self-employed lamang, OFW. Pero, ang mga indigent member, ang ating mga senior citizens, sino po? Ang mga senior citizens, taas ang kamay. Ang ating mga PWD, may PWD dito, lahat po yun, kayo, ay hindi na nagbabayad ng PhilHealth. Sinama na natin, pati yung mga solo parent. Solo parent, meron mo ba dito? Si ma'am. Lahat ay miyembro. Pero, ang nagbabayad para sa hindi nagbabayad ng sarili ay ang gobyerno natin. Paano? Galing yon sa ating sin-tax law. Yung sin-tax. Ano ang mga sin-tax? Yung umiinom at naninigarilyo. Sino ba umiinom at naninigarilyo? Bakit po tumaas ang presyo ng sigarilyo? Kasi 90% ng tax doon napupunta sa PhilHealth. Kaya, kung gusto nyo makatulong sa PhilHealth, uminom at manigarilyo. Tama po? Pero, pag na-hospital kayo, sagot na rin ng PhilHealth. Di ba? Maganda yun. Ano po ba ang mga pagbabago sa PhilHealth sa panahon ng ating mahal na Pangulo ngayon? Kanina po, tinanong kayo, sino na ang nakarinig o nakarehistro sa PhilHealth Yakap? Taas ang kamay. PhilHealth Yakap. Ito po yung dating PhilHealth Consulta. So, kukunti pa lang. Hindi pa kayo nagpayakap. Hindi pa kayo nagpayakap sa PhilHealth. Ngayon po, after nitong orientation natin, pagpayakap na kayo sa PhilHealth dahil maraming benepisyo ang nandoon. Ano po ang unang-una? Libre na outpatient consultation. Sino po ba ang ayaw ng libreng konsulta? Wala. Wala. Walang may ayaw. So lahat gusto makalibre ng konsulta sa inyong doktor. Yun po ang ginagawa sa PhilHealth Yakap. Kasi po, dati may study ang DOH
na mayroong ibang mga kababayan natin, 60 years old na, hindi pa natingnan ng doktor. So nang tinanong ulit, bakit ayaw mo magpakonsulta? Tinanong mo na, may sakit po ba kayo ngayon? May nararamdaman kayo? Sabi nga, mayroon. Masakit ang kasukasuan ko. Minsan inuubo ako. Pangalawang tanong, bakit ayaw nyo magpunta sa doktor? Kasi hindi ko alam, ang babayaran ko baka mahal. Di ba? Natatakot tayo sa doktor kasi baka mahal maningil. Ngayon po, libre sa PhilHealth Yakap. Magpaparehistro lamang tayo sa ating gustong PhilHealth Yakap na dito po sa Pulumulok, mayroon na tayong 10 accredited na PhilHealth Yakap facility. Ito po yung ating bagong Pulumulok RHU. Ang ating sinasabi kanina ma'am, yung PGH, yung Pulumulok General Hospital, yung Pulumulok Municipal Hospital, ang Howard Hobart, dito lang po sa tapat. De Leon Clinic, malapit din dito. Ang Tibot sa Katibawasan, Coop, may medical clinic sila. Pwede po magpunta doon, isa lamang ang pupuntahan na Yakap Clinic. Pwede na tayong magpa-konsulta, magparehistro. Ano ang kailangan? PhilHealth number lamang. Kaya si ma'am kanina, wala pa siyang registration sa PhilHealth, wala pa siyang PhilHealth number, magparehistro na po ngayon. Meron po kaming mga papel dyan, pwedeng magparehistro ngayon para mabigyan namin kayo ng inyong sariling PhilHealth number. Pagkatapos pong marehistro at maka-avail ng benepisyo sa konsulta, mayroon pang isang binibigay ang PhilHealth ngayon na ang tawag natin ay PhilHealth Gamot. Ito po ay magagamit natin sa ating mga sakit. Mayroon pong binibigay si PhilHealth na 20,000 pesos bawat isa sa atin. Matanda, bata, 20,000 pesos sa isang taon para maka-avail ng 75 na mga gamot na usually, mga kailangan natin, antibiotics, anti-hypertension, mga kailangan po ng mga daily na gamot. Yung 75, mas marami pa hong mga ibang variation yon, nasa 262 na gamot lahat. 20,000 pesos sa isang taon. So, saan ba pupunta? Pupunta muna sa Yakap, magpaparehistro, magre-resita ang inyong doktor sa Yakap, yung Yakap Doktor, at pupunta kayo sa PhilHealth Gamot Accredited Pharmacy. Dito po sa Pulumulok, meron tayo yung Valkyrie at saka ang Howard Hobart. Kailangan lang po pumunta muna sa inyong Yakap Doktor, at ang Yakap Doktor, ang resita niya, yun ang magbibigay sa atin ng libreng gamot. Meron na po bang nag-avail ng PhilHealth Gamot? Wala pa. So, maliban po doon. So, ito yung pagbabago natin. Kung hindi pa kayo nakarehistro sa ating PhilHealth Yakap, yung sa 10 na sinabi ko, pwede ho tayong lumapit ngayon sa table namin mamaya at tutulungan namin kayo na mahanap kung saan nyo gusto. Maliban doon, yung kanina tinanong ni Sir, yung ating hemodialysis. Dati po, 90 days lamang, ginawa ng 156 days na sessions. Ibig sabihin, yung mga malala na kasi, yung nag-hemodialysis, halos 3 times per week. So yung 156 days namin ng PhilHealth na in-offer ay equivalent na ng 3 times per day. So halos wala nang binabayaran siya hanggang sa matapos ang taon. From January to December, pag nagpapahemodialysis tayo. At yung nga, pagka ang St. Elizabeth Hospital, alam niyo po ba? Ang St. Elizabeth Hospital, yan sa Jensen, sila po ngayon ay nag-o-offer na, private po ito, pero sila ngayon ay nag-o-offer na ng walang dagdag bayad, sir. Kanina, walang dagdag bayad sa hemodialysis. So no balance billing na po doon sa St. Elizabeth Hospital para doon sa hemodialysis. Pero doon sa ating mga public hospital,
lahat po ng mga benepisyo natin na maaabin sa public hospital. Bulumulok General Hospital, Bulumulok Municipal Hospital, Royeta Hospital, doon ho sa ating Sorala Hospital, South Cotabato Provincial Hospital, Sultan Kudarat, tawid pa tayo doon sa Sultan Kudarat Provincial Hospital, sa Sarangani Provincial Hospital sa Alabit. Lahat po yon, pag doon tayo na-confine, wala nang dagdag bayad o no balance billing. Hindi pa lang natin nagagawa sa mga private dahil mas mataas pa yung gastusin sa pagkaka-hospital ngayon sa mga private kisa sa benepisyo ng PhilHealth. Pero huwag po tayo mag-alala dahil ang PhilHealth, ng management ng PhilHealth ngayon ay papunta tayo doon sa pagbabago ng pagbabayad sa kanila sa ating mga hospitals. Pag nagawa na po yung pagbabago na yon, halos mapipil na natin na wala na rin dagdag bayad kahit sa ating mga private hospitals. In fact, ngayon, isa pa ito sa dinagdag ng PhilHealth. Pag tayo po ay pa-emergency, pag may emergency situation, pumunta tayo sa ER at hindi tayo na-confine sa loob ng 24 hours. Sino na po ang nagkaganyan? Meron na bang pa-ER tapos hindi na-confine, hindi nagtuloy? Sino ang naka-experience na magpa-ER? Emergency room lamang at hindi nagpa-confine? Wala. Wala nag-ER. Lahat ba, diretso na confine? Mayroon kasi ngayon ang PhilHealth na bagong benepisyo, yung outpatient emergency package. Ibig sabihin po, kung hindi kayo na-confine sa loob ng 24 hours na nandun kayo sa ospital, makaka-avail pa rin ng benepisyo sa PhilHealth. Kahit hindi umabot ng 24 hours. Dati kasi, dapat mag-24 hours at ma-inpatient bago mabigyan ng benepisyo sa PhilHealth. Ngayon po, hindi na kailangan umabot ng 24 hours kahit nandun lamang sa ER. 12 hours kayo doon o 6 hours, may ginawa ang doktor, binigyan kayo ng gamot, tinurukan ng medisina, mayroon na rin pong benepisyo sa PhilHealth. Yan po yung ating outpatient emergency package.